Hello Captain fans! Nagpaganda, naghahanda na si attorney para sa birthday ni Tisoy mga kasambreros. Pero siguro sa New Year no, naghahanda. Sobrang tahimik, nakakabingi ang tahimik niya, ang pagiging tahimik ng Captain sa kanilang mga social media accounts. Si Sir Alden may pa-bugso-bugso or may pa-konti-konting pinopost mga kasambreros, pero niya sabi ng netizens ay naghahanda at saka nagpapaganda na si Ma'am Catherine sa birthday ni Tisoy. So, unahin natin ito. Ang cute ng pinost ni Jason Starr kagabi sa kanyang TikTok account. Sabi niya dito ay, dahil sa iyo, ang puso kong ito ay natuto magmahal. So, yun siya mga kasama. Tapos yung picture nga dito ng Kathleen dun sa promo ng Hello Love Again, no? Naka-maroon. Ang Kathleen na kung saan ay nakasakay si attorney sa likod ni Tisoy mga kasambreros. So ang cute lang ni Jason Starr mga kasambreros. So yun po yung kanyang kanta, no? Nang dahil sa iyo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan sa so yun siya mga kasambreros, no? Yung kanyang kanta. And then ito ang cute nito mga kasambreros. May isang baby, nakita niya yung stand ni Alden mga kasambreros. Si Yana, sabi niya, Papa Alden. Papa Alden yung tawag niya mga kasambreros. Sabi niya, Papa Alden Richards, maloko ka yan. Tapos lumapit siya dun sa stand ni Alden mga kasambreros na. Tapos nakasumab din dito yung security guard na nakita yung baby. Nakita niya kasi yung stand ni Alden dun sa may BDO mga kasambreros. So ang cute lang pinost niya sa kanyang TikTok account mga kasambreros na tinatawag niya na Papa. Mamaya ipi-play ko ito mga kasambreros para marinig niyo yung tawag ni baby na ginawa niyang Papa si Alden. Ginawa niyang Papa si Alden mga kasambreros. Tapos ito so may mga nabubulag pa rin at saka naloloko dito kay Mayor Mark Alcala at Catherine na relationship mga kasambreros. Hindi ko alam kung bakit 1 hour ago posted by Goddess Vlog. Sabi niya, Mayor Mark Alcala and Catherine Bernardo, love is in the air, spotted together, sparking romance rumors. So tapos yung edited na picture ni Alden, Kath at Mayor Mark Alcala mga kasambreros. So edit pa more, no? Nawala na yung kanang kamay ni or right hand ni Catherine, no? Nakakatawa. Nakakatawa na nakakainis minsan mga kasambreros tong gantong mga items. Pero hayaan na natin sila. Naku po, gumising na tayo sa katotohanan. Tapos ito, congratulations, no? Kaya Mamida Basilio 5 hours ago. Thanks for being a top engager and making it on to my weekly engagement list. So tapos ay nag-shoutout siya dito ng mga supporters niya, no? Kasi si Ma'am Catherine, yung kanyang parang naging supporter na siya ng Ma'am Catherine mga kasambreros at nagpo-post ng items about kay attorney mga kasambreros. So nakakatuwa, no? Kasi dumadami ang admins ng Catherine mga kasambreros or individual ng nina Catherine at Alden mga kasambreros. Tapos 19 minutes ago, nakaka-touch itong post ng Alden Trendsetter, no? Family is where love begins, grows deeper and stays no matter how far life takes us. Tama, nothing hits harder than seeing you finally slow down and enjoy that well-deserved family time, Alden. So thank you for sharing these shots, Noriza. Tapos yung pictures nga ng Fulkerson family sa US mga kasambreros na kompleto. So kami wala kaming complete na family picture, no? Share ko lang po mga kasambreros. And then ito, 4 hours ago, posted by Catherine Blue Hearts. Catherine Bernardo is literally the older version of herself. So tapos yung may glasses na bata, ang cute-cute, no? Batang Catherine, tapos yung lady or woman na Catherine mga kasambreros. Tapos may glasses pa rin siya mga kasambreros, na ang cute lang ni Bulingkit. Ni Bulinggit ni na Judy Ann Santos dati mga kasambreros. Tapos ito sige yung main item na natin mga kasambreros. Nagpapaganda, no? Kasi may nag-post dito si
si Tita Long gumatay kagabi, pero hindi naman sa kanya, at parang hindi siya yung pinaka center, no, kasi ito yung ano lang ng mga netizen. Yung post kasi dito ni Tita Long gumatay ay yung nagpa IV clinic, no, nagpa enhance, nagpa facial si attorney, skin treatment ng kanyang mukha, mga kasembreros, 2 hours ago. Happy New Year, Kath. Miss you, alam at ramdam ko na you are the best, at your best, you are at your best life in this 2025, and you cannot ask for more. I wish na tuloy-tuloy yan this 2026 and the coming years. Just keep it up. We are waiting for your someone someday. Hayan na, relax pag may time. Beauty rest. See you soon. So kinonek lang ng mga ano ito, ng mga Kath Dynatics, mga kasumers, yung pagpapaganda at pagpapa-enhance niya attorney ng kanyang mukha, no, sa pagpe-prepare at pagre-ready na sa New Year at birthday ni Tisoy. So although malayo pa, no, 2 araw pa bago ang birthday ni Tisoy, ay naghahanda na, of course. Aabangan din natin yung ganap ni Tisoy sa Amerika sa kanyang birthday, mga kasembreros. So pero yung of course, no, yung paghahanda ni Ma'am Catherine, alam kong pupunta ulit siya sa IV clinic para magpaganda, or sa 01 Story para magpa-haircut, ay dito aabangan din natin yung mga ganap ni Ma'am Catherine, mga kasombrero. So no need na magpaganda, maghanda para kay Tisoy, kasi kahit ikaw lang sapat na. Kahit walang ligo, kahit walang tulog, kahit na just woke up like this, ay masasabi ni Tisoy na ikaw lang sapat na, sobra-sobra pa. So ako lang po yun, mga kasembreros. Nililinaw ko lang po, ha, mga kasembreros and mga Cathinatics. So yun, no, maghahanda talaga. And ito talaga, no, talagang sobrang tahimik yung social media ni attorney, mga kasembreros. So yung kanyang katahimikan ay kabingihan para sa atin, at saka na-excite tayo kung ano yung mga next na ganap ni ni attorney, mga kasembreros. Then ito, natatawa ako dito at naawa sa post nito, mga kasembreros, kasi 7 hours ago, showbiz broadcast, ayan na, nakaharap na si Catherine. Tapos yung parang kunwari may hikaw na si Catherine, mga kasos, dun sa spotted nga nila. Tapos tinadtad ito ng comments, no, ng mga supporters ni Catherine, mga kasembreros. So marami ang nagalit. Sabi dito ay edit pa more, ang layo nung nasa video, ang puti at ang kinis ni Kat. Sabi ng isa, ang ganda ng editing, ha. Sabi dito ng isa pa, huwag kalimutan ang earrings po. Huwag kalimutan ng earrings po, circle, tas yung isa ay parang square. Sabi pa ng isa, magkaiba yung earrings. So may mga ganong siguro sa Ma'am Catherine, pero hindi dito sa okasyong ito, mga kasus. And alam naman natin, wag nating wag nating ipilit, no, kasi nga hindi na naman, mga kasembreros, hindi naman talaga totoo. Sabi pa ng isa dito, paki-check po yung mga daliri sa picture na nakaharap, di po na edit ng mabuti, debunk na po ito. so nakakatawa na nakakaawa ang nag-post dito na debunk na nga ito, at saka hindi napatunayan na hindi ito si Kat. Ay sige pa rin. Sabi pa ng isa dito, push niyo po para ma-report sa TV, di kayo makatulog. Magkaiba hikaw, sabing isa. Ano ko po, hayaan natin siya. So sabi na nga, hindi, wag nang ipilit. So nagalit tuloy, no. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, mga kasimers. Si Alden, yung picture niya, parang nilagyan niya ng iba't ibang nung character doon sa Slam Dunk, mga kasembreros. So parang nag-iba-iba yung picture dito. Ni Alden, mga kasembreros. Parang AI generated siya. Tapos may sina Rukawa, may si dito yung mga sa Slam Dunk, mga kasembreros, di ba? So yung mga characters, no, sina Rukawa, sino nga ba yung, nakalimutan ko na iba, mga kasembreros, pero yun po, no. Tapos nasa Cylon tire siya dito, mga kasembreros. Na kung saan ay siya ang brand, isa sa mga brand endorsers, no, ng Cylon, mga kasembreros, na isang tire po, mga kasembreros. Then ito, next item natin, 5 hours ago, parang may nakahawak na script yata si Catherine dito. Tapos naka full smile siya. Miss Catherine Bernardo with a friend.
Tapos, pero parang ano to, parang throwback photo ito mga kasombrero ni Kath, no? Kasi nga nasa bakasyon ngayon si attorney. Kung kaya ay hindi ko mapatahimik muna at saka family time muna si attorney mga kasombrero kasama ang kanyang buong family. Tapos ito, si Alden, kasama niya si Ken, no, ng Ken Creative Designs, Ken Coladilla, no, mga kasombrero. So, ang mga anak kasi nito ay dito, inaanak, no, ni Alden, mga kasomberos. So, dalawa na pala yung anak ni Ken, no. Tapos yun. Pero ito po ay throwback din. Last November 2024 mga kasomberos, na kung saan ay may regalo of course, no, si Pops Alden sa kanya mga inaanak at kay kumpare. So napakamapalad, no, ng mga taong na mga anak na inaanak ni paninong nila si Alden, mga kasembreros. So magkakano kaya binibigyan nito tuwing Pasko at saka tuwing birthday ng kanya mga mga inaanak. So sa mga may anak diyan at saka pwede niyong gawing ninong si Alden. So alam niyo na. Gawin yung ninong kasi para galante si ninong, no. Mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos ito, medyo nakakainis. 7 hours ago, kung nagpaganda daw si Ma'am Catherine kay Alden, ay dito naman sa isa para kay Daniel daw. Sabi niya, 7 hours ago, posted ng PNV Forever Vlogs, tunay na maganda Kath lang. Sabi nga ni Tangi, mas maganda daw si Bal na pag walang makeups. Ay, Kathniel forever. Wala ngang Kathniel. Tapos dito naman, ayun, nagpa-IV treatment nga si Catherine, mga kasembreros. Papaluin ko talaga itong Kathniel forever. Wala na ang Kathniel kasi dankay na. Ang hirap na po, ang hirap pagisingin ng mga tao nagtutulog-tulugan. So gagamitan natin ng kawikaan. Kawikaan, mga kasembreros. So, nako po, no, parang yung Aldab Nation, ganun pa rin mga kasembreros, no. Talagang ayaw pa nila magising sa katotohanan. Pero malay natin sa 2026 na matauhan na sila kapag si Daniel ay namanhikan na kay Kyla Estrada, or kahit na si si Maine Mendoza. Dito, si Maine Mendoza ay kinasal na kay Arjo, pero ayaw pa tumigil ng mga Aldab na mga supporters. Hindi ko alam kung bakit. And then ito, last item natin, 3 hours ago, posted by of course, Donna May, behind the scenes of Mega Magazine, Alden Richards and Catherine Bernardo. So ito yung time na nag-shoot sila, no, for Mega Magazine, mga kasembreros, which is definitely napakaganda at pogi ng mga models dito na walang iba kundi sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Kath din lang sa kalam. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kath din items, ha. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. And again, Happy New Year sa bawat Kath dinatik at bawat kasombrero po natin. So pagpalain po ang bawat isa. Nawa po ang ating bagong taon ay mapuno ng pag-ibig at saka Christ-centeredness, mga kasombreros. So, sana po ay pangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay very precious ito, ha? At mamahalin talaga, mga kasombreros. Ang title ay Gaya ng Pilak. Proverbs chapter 2 verses 3 through 5. Yes, if you cry out for discernment, yung wisdom, and lift up your voice for understanding, if you seek her, wisdom, as silver. Ito yung pilak, mga kasambres. And search for her as for hidden treasures. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Napakaganda ito, mga kasambreros. Alam nyo, yung ating knowledge sa Panginoon, yung ating alam ba, na yung ating understanding, kasi yes, nababasa natin yung Biblia. Tama po yun, no? Kasi yan ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. And yung faith natin, of course, kay Lord Jesus Christ. Yung kumapa yung buo, yung kabuang understanding, yung kabuang kumapa na-picture out natin yung kadakilaan, yung greatness, yung yung kung sino talaga ang Diyos, no? Wala pa sa kalingkingan yung ating pagkakaalam, mga kasembrero, sa Panginoon.
We know God who is loving, yes. God is merciful, yes. God is forgiving, nagpapatawad, yes. God is compassionate, yes. God is love, no. God cares for us, no. Yes, of course, tama. God is a God of eternity. No, He is eternal. Wala siyang katapusan, mga kasmaras. Yes. And so on, mga kasmaras. But, kung pa yung ating mere understanding, yung mere, yung buong nervous system natin, yung buong mind natin, mga kasmaras, ay hindi kasya. No, hindi kaya, mga kasmaras, na ilarawan kung gaano siya kadakila, gaano siya ka magnificent, gaano siya ka wonderful, gaano siya ka kamangha-mangha, mga kasmaras, or amazing ang Diyos natin. Pero at least, no, meron tayong salita ng Panginoon na kagaya ng pilak, sabi dito, no, ang understanding at saka discernment at wisdom, mga kasambreros. So sabi dito sa verse 1, no, understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Grabe, no, alam niyo yung kaalaman ng Panginoon na hindi po yan na kayang ikumpara, no, sa kaalaman ng tao, mga kasambreros, because He is God and we're just human beings. So, kung kaya kapag tayo nawawalan ng guidance, kapag nawawalan tayo ng direksyon sa buhay, we can absolutely pray to God and ask for it, mga kasambreros. He's just waiting for us, no? Tayo lamang po yung busy sa ating mga daily agenda, mga kasambreros. So, sabi dito, if you cry out for discernment, no? Kapag tayo magmakaawa, kapag tayo ay umiyak sa panalangin, ask for discernment. Yung discernment, ito yung nauunawaan mo at saka nalalaman mo yung tama at mali, no? Tamang desisyon, tamang plano, yung understanding, no? Meron kang proper at saka right understanding sa isang bagay, and marami pa, mga kasambreros. Yung discernment kasi it's alam mo yung tama at mali, and and you do what is right, mga kasambreros, over evil. So ganun po siya. So sabi nito, if you lift up your voice for understanding, if you seek her as silver, no? Kasi 'di ba yung mga pilak, pangalawa sa ginto pangalawa, 'di ba? First is gold, tapos pangalawa ang silver, tapos bronze. So yun siya yung hanay kapag may mga awarding ng medals. Tapos, and of course, no, yung mga silver jewels, yung mga alahas na gawa sa pilak, mamahalin din yun, mga kasambreros, no? Yung worth nun ay mataas din po, mga kasambreros. So hindi natin ma-underestimate yung halaga ng wisdom, lalong-lalo na po, mga kasambreros, because kagaya nga ng pilak ay mamahalin ang mga ito, mga kasambreros, in search for her as for hidden treasure. So may dinagdag pa dito si Haring Solomon. Sabi niya, kapag hinanap natin, kapag tayo ay nag-aral, nagbasa, no, at saka nalangin sa Panginoon, search for her as for hidden treasures, kagaya ng isang kayamanang nakatago, then you will understand the fear of the Lord, no, and find the knowledge of God. So ito yung simula, ito yung mga steps dapat natin, mga kasambreros, para mas lalo natin makilala, mas lalo natin maunawaan yung takot sa Panginoon, and yung kaalaman, yung knowledge, mga kasambreros, or talino na naibibigay ng Diyos natin when we understand, when we seek wisdom, when we seek discernment, when we search for wisdom, mga kasambreros. And doon magsisimula. Kasi kapag nalaman mo na, ang Diyos pala ay galit sa ganito, ang Diyos pala ay nagpapala sa ganito, ang Diyos pala ay galit sa ganito. So you will have knowledge. So doon na siya magsisimula na matatakot kang gawin ng ganito kapag ayaw ng Diyos, kapag nagpaparusa siya. And then of course, kapag nagre-reward siya or naggagantimpala siya sa ganito, yun ang gagawin natin. So ganun, mga kasambreros. This verse emphasizes the importance of seeking wisdom and understanding in our lives. It suggests that by actively pursuing knowledge and seeking to better understand the world around us, we are positioning ourselves to receive special gifts from God. So grabe, no? Ano siya, special gifts siya, mga kasambreros, kapag tayo po ay nagkaroon ng understanding, ng discernment, ng wisdom, ng knowledge, mga kasambreros. Ipursu mo siya, no? Kagaya ng isang manliligaw, ay pinupursu mo talaga siya. Ibig sabihin, you are doing something. You are doing your best, no? Kagaya ng inyong hamak na lingkod, ay ginagawa natin yung ating kumapasaawa ng Panginoon at sa kanyang grasya at gabay. Tayo po ay nagsisik ng knowledge and wisdom, no, sa pag-aaral ng kanyang salita, mga kasambreros, because we cannot give kung hindi natin kayang ibigay yung wisdom, yung explanation, kapag wala po tayong karunungan na nagmumula sa Panginoon na kanyang regalo, mga kasambreros. That is why I'm sharing to you, mga kasambreros, yung kaalaman natin by explaining and for us to better understand
yung salita ng Panginoon, mga kasombrero. So, special gift ito, no? Kung kaya ang gaya ng pilak, ituring natin kayamanan, mga kasombreros, ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga teachings. It implies that God rewards those who seek Him with not only knowledge but also protection, implying that by seeking a deeper connection with God, we can find guidance, strength, and security in our lives. Consider how actively seeking wisdom and understanding in your life can impact you. How might your perspective shift if you approach challenges with a mindset of curiosity and a thirst for knowledge? Now, think about the ways in which seeking God can provide you with not only intellectual growth but also emotional and spiritual support. Gusto ko tong emotional and spiritual support. Yung emotional kasi, di ba meron tayong mga mga tao sa paligid natin, may kaibigan tayo, may kapatid, may asawa, may magulang, may jowa, no? And so on, mga kasi may katrabaho tayo. So, kapag meron tayong wisdom, kapag meron tayong kaalaman, mga kasombreros, alam natin kung paano sila tratuhin. Okay? Alam natin kung ano yung limits natin, alam natin kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin, mga kasombreros, sa mga taong nakapalibot sa atin. Because, yun nga, no? Talagang nararapat yon kasi nga may wisdom tayo, mga kasombrero. So Proverbs chapter 2 verses 3 to 5 underscores the significance of actively pursuing wisdom and understanding, portraying them as an invaluable treasures to be earnestly sought after. So yung yung halaga nila ay karapat dapat silang i-pursue, karapat dapat silang i-prioritize sa buhay natin, mga kasombreros. So, kasi kapag hindi mo alam na priority ko pala ito, no? Hindi mo siya gagawin. Kasi di ba minsan may mga gagawin tayo na hindi naman gano'ng importante. So, baka next time ko na lang gawin to, no? Ganun siya pag hindi pa deadline, pag hindi pa due date, pag hindi pa due date ay wag munang bayaran. So, parang ganun. So, least priorities, tapos most important priorities. So, ganun tayo sa ating buhay, mga customers. And hopefully, no? And I'm praying na hindi po sa least priorities natin yung salita ng Panginoon, but nasa topmost priorities, mga kasembreros, ang Word of God. Because hindi tayo nagkakaroon ng discernment, ng understanding, ng wisdom kung anong tamang desisyon, anong tamang plano, anong tamang gawin, anong hindi dapat gawin, and so on, mga kasembreros. So Proverbs 2, sa final thought natin, Proverbs chapter 2 verses 3 to 5 remains relevant, urging individuals to prioritize the pursuit of understanding and discernment. Wisdom serves as a guiding light in navigating life's complexities and making decisions that align with God's will. Consider, kailangan naka-align siya, mga kasembreros, sa Panginoon natin. Kasi kahit anong busy natin sa buhay, kung wala ang Diyos sa ating mga agenda, sa ating mga daily activities, useless po ang lahat. Para siyang 2 billion times 0 is equal 0, mga kasembreros. So kung kaya ang ating priority, number 1 dapat ang salita ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin na kahit sa trabaho ka, magbibiblia ka doon, no? Kahit sa trabaho ka ay mag-pray ka, mag-worship ka, kanta. So huwag kayo maingay kasi maganda. So hindi po, balanced life, mga kasembreros. So hindi naman all the time na buong araw ka na lang dyan na mananalangin, luluhod, at saka magbiblia. Of course, magtatrabaho ka. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay balanced life din po, mga kasembreros. Ayaw niya na nawawalan tayo ng time sa panalangin. Ayaw rin niya na nawawalan tayo ng time sa pamilya, mga kasembreros. O ayaw ng Panginoon na nawawalan ng time tayo sa ating mga leisures, no? Sa ating mga libangan, or sa ating mga gala, or sa ating mga... Basta, kapag may wisdom kasi tayo nagmumula sa Panginoon, we know how to balance life, mga kasembreros. Kasi mas gusto ng Panginoon na na-enjoy natin ang buhay with Him. No? Parang nasa-satisfy tayo ba? Nagiging joyful tayo, nagiging happy tayo kapag nabubuhay tayo. Tapos kasama natin siya, mga kasembreros, na sa problema man, sa success man, sa good news, sa bad news, mga kasembreros, and so on. So, ganun po ang gusto ng Panginoon, mga kasembreros. So, kung may problema, kay Lord tayo. Kapag masaya, kay Lord tayo, mga kasembreros, sa lahat ng seasons ng ating buhay. Alright? So, yun lang sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka pagturing sa wisdom, understanding, and knowledge na kagaya ng pilak or silver. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.